Hello guys, pasensya na kayo di ko kasi kayo masagot lahat. Marami kasi nagtatanong sa akin kung paano daw ako nagkaroon ng breast cancer. Kung ano daw yung mga sign and symptoms na naramdaman ko before. Actually guys, wala akong matangdaang mga sign and symptoms na meron akong breast cancer. Dati hindi ako naniniwala kasi akala ko lang simpleng hormonal imbalance lang ako kasi laging kumikirot-kirot yung suso ko. Hindi ko yung masyado pinapansin. Pero ang natatandaan ko lang parati, before, laging sumasakit yung balikat ko. Yung ganito ko. Saka yung kamay ko lagi akong gumaganyan-ganyan. Kaya lang, sa dami kasi ng trabaho ko, saka yung minsan yung bag ko mabigat, yun din ang isa sa mga iniisip kong dahilan. Sa dami ng ginagawa ko, di ko na alam kung doon ba talaga yun, symptoms ba yun ng cancer o dahil doon sa mga ginagawa ko. Actually guys, medyo doubt din ako nung una. Kaya ang ginawa ko, nagtanong ako sa kaibigan ko na mayroon siyang cancer. Pero sabi niya sa akin, magpa-check up ka na lang sis kasi di ko rin alam kung ano ba yung mga sign ko noon. Kasi matagal na daw. Nasa abroad pa busy siya lagi sa trabaho niya sa abroad. Umuwi siya dito kasi nga stage 4 na yung cancer niya. Ngayon, ako, sabi ko, natatakot ako magpa-check up kasi dati, di ba lockdown, pag nagpunta ka ng ospital, pag may sipon-sipon ka, diretso ka sa sabihin COVID. Kaya takot na takot ako noon magpa-check up. Saka hindi ko talaga ugali ang magpa-check up. Pero, talagang hindi ako, pagdating sa pagkain, masyado ako mapili. Hindi ako masyado sa karne, gulay talaga ako. Kaya hindi ko akalain na magkakaroon ako. Sa family, wala po ako matandaan na mayroon sa amin. Ako lang ang mayroon. Kaya hindi ko po talaga masabi sa inyo kung ano ba talaga yung mga symptoms na bago ako nagkaroon. Pero ang maganda guys, ang gawin nyo, kapag iniisip nyo mayroon kayong nakapangbukol, pa-check up agad kayo. Huwag kayong mag-isip pa. Pa-check upan nyo yan or mammogram mas the best para makita. Kasi ako, hindi ko nakapa na may bukol ako sa breast. Sa kilikili nagkaroon ako ng kulani na tumigas. Yun ang napansin ko na talagang sa akin na kailangan kong magpa-check up kasi tumigas na siya. Kasi nga siguro nung nagtatanim ako ng gulay, gagarden ako, ang dami kong ginagawa dito sa farm. Wala talaga akong panahon na i-check yung sarili ko. Pagdating sa paggabi, tulog na. Kaya minsan nararamdaman ko masakit, iniisip ko na lang dahil yun sa trabaho ko. Pero yun pala, nagsisimula na yung cancer sa katawan ko. Kaya yung mga anak ko, nalaman ng mga anak ko, sabi niya, mami, pa-check up agad. Hindi ko pa rin sila pinakinggan kasi takot nga ako. Kaya lang nararamdaman ko na parang may kumukurot-kurot. Sabi ko, wala naman akong bukol sa suso, sa loob. Pero may nakakapa akong matigas na hindi siya bilog. Matigas lang siya na parang nakaumbok. Akala ko, buto. Hindi pala. Yun pala, bukol, na siya. Yung bukol na siya sa ilalim na tigas, hindi siya nagmumove. Kaya nung nagpa-check up ako, sabi ng doktor, maliit pa daw. Pero kailangan siyang i-biopsy. Kaya napilitan akong magpa-biopsy. Pero dati ayaw ko pa talaga. Kasi iniisip ko pag pinabiopsy ko, ito bubutasin nila. Mas lalong lalaki. Kaya lang, no choice talaga ako. Kaya ako nagpa-biopsy. Kasi gusto ko rin malaman para maging yung isip ko. Kung cancer ba talaga o ano. Kasi mahirap din kung hindi naman pala. Tapos,
iinom ako ng pang ano sa mga cancer. Kaya nagpa-check up talaga ako. Yung nagpa-biopsy ako. According sa biopsy, sabi nila stage 2 cancer na talaga, malignant talaga siya. Mayroon akong tatlong, sabi sa mammogram, mayroon akong tatlong maliliit na bukol doon sa ilalim, nakadikit. Pero maliliit pa siya, mga 1 point something pa lang siya, centimeter. So, kaya nung nag-biopsy, sobrang sakit guys, alam nyo ba? Kaya, wag nyo nang antayin na magkaroon kayo ng, ng bukol sa suso, bago kayo magpa-check up. Ang sakit talaga, naiyak-iyak talaga ako. Pero, at least sabi ko, nalaman ko na cancer talaga. So, doon ako natakot. Nagsimula akong mag-isip kung ano bang gagawin ko. Kasi, di ba, ang tayo naman pag sinabing cancer, parang, ay ganun, may cancer na pala ako. Parang iniisip mo, malapit na yun. Pero alam nyo guys, ang nagpatatag ng loob ko yung mga anak ko. Hindi nila ako tinigilan, mami pagamot ka, mami pa-check up ka na. Sabi ko sa asawa ko, magpapa-opera ba ako o hindi? Yun ang tanong ko sa kanya. Ang dami naming pinagdaanan guys, bago ako nagpa-opera. Sa sobrang takot ko na magpa-opera, dumaan pa ang 8 buwan bago pa ako na-operahan. Kaya guys, wag kayong mag-isip kung mayroon kayong iniinda sa katawan nyo na masakit, pa-check up agad kayo. Wag kayong matatakot sa doktor. Ikikwento ko sa inyo kung ano ang nangyari doon sa aking biopsy after ng operation ko. Marami kang pagdadaanan kapag palalain mo pa yan. Kaya wag mo nang antayin lumala. Kung mayroon kang nararamdaman, ipagawa mo na ngayon agad. Kung pwedeng tanggalin, patanggal mo na para wala kang iisipin. Wala kang poproblemahin. Kung problema mo naman ang pera, sa BMC ang BMC, Bicol Medical Center, maraming tulong na makukuha kayo dyan. Kapag taga-Naga kayo o Kamsur, marami pong tulong. Ang DSWD tumutulong. Ang ating sa BMC, napakarami pong tulong na pwedeng mahingian ng tulong natin para makapagpagamot ka. Kahit papano nababawasan yung gastusin. Hindi masyadong malaki. Ako kasi sa Manila ako nag-opera. Kasi nga takot ako. Akala ko, noon kasi, sad to say na noon, meron kasi akong bad experience sa BMC, sa Bicol Medical Center, sa father-in-law ko. Dinala ko malakas pa, inuwi namin, bangkay na. Doon ako natakot, kaya ayoko talagang pumunta ng BMC. Pero nung dinala nila ako ng BMC, after ng nung magkikemo ako, nakita ko yung pag-aalaga ng mga doktor sa BMC. Sobrang, alam nyo guys, yung mafe-feel mo na family ka, may nagmamalasakit sa'yo. Grabe ang tulong na binibigay nila sa may mga cancer. Kasi alam nila na ang mga taong may cancer parang hopeless pa. Pero sila yung pagpapalakas ng loob, pagbibigay ng mga advice, ng mga moral support, grabe, na binibigay ng BMC. Kaya saludo po ako sa mga dyan sa cancer center, mga doktor, nurses, na dyan, ang talagang grabe ang support nila sa amin. Kaya tingnan nyo naman ako guys ngayon, kahit pa paano, nakalbo man ako noon, pero ngayon may buhok na ako. Yan puti na nga lang. Pero yun guys, advice ko lang po, kung mayroon kayong nararamdaman na ano man sa katawan nyo, magpa-check up po kayo. Ang BMC po open lagi. Dyan mag-start muna kayo sa OPD. Diyan po makikita kung ano ang gagawin sa iyo, kung ano yung mga sakit na mayroon ka, mga laboratories. Paggawa mo lahat, huwag kayong mag-atubili. Sundin niyo kung ano ang payo ng doktor, kasi sila lang po yung may alam. Ang hirap kasi yung nagdudunong-dunungan ka na wala ka naman ding alam. Kaya
Ako kasi noon talagang matigas ulo ko. Pero ngayon, masasabi ko po sa inyo na saludo po ako sa mga doktor. And then, syempre, dagdagan din po natin ng kaunting pag-iingat sa katawan natin. Sa pagkain, huwag masyadong abusado. Sobrang maging ano po kayo, maging mapagbantay din po kayo sa sarili nyo, sa katawan ninyo. Syempre po, sa lahat, prayer. Yung tiwala natin sa Panginoon, huwag nyo pong aalisin. Huwag po kayo mawawala ng tiwala sa Kanya. Sa totoo lang, ako, nagpapasalamat po ako kasi nung nagkaroon ako ng cancer, mas nakilala ko ang Diyos. Mas naging malapit ako sa Kanya. Sabi nga ng iba, gano'n naman daw talaga. Kapag may sakit na, may nararamdaman, or may problema, saka lang naaalala ang Panginoon. Totoo po yun. Kasi ako, pag maganda ang pakiramdam ko, puro lakwat sa ang ginagawa ko. Parang, tinatakasan ko lang ba yung mga problema? Parang ayokong magstay sa isang problema. Parang nadidepress ako. Kaya ang ginagawa ko, naglilibang ako, pumupunta ako sa mga lugar na gusto ko para malibang ako. Wag lang akong masyadong ma-depress. Pero guys, yung katawan nyo, ang alagaan nyo. Ang katawan nating ito. Itong ating katawan na marunong yan mapagod, nangihina. Marami yang nararamdaman na hindi mo lang pinapansin kasi busy ka. Ang dami mong iniisip na ano pa man, na iba. Pero yung katawan mo napapabayaan mo. Aminin natin sa hindi talaga natin pinapansin kung ano yung mga nararamdaman sa katawan natin. Kasi ang iniisip natin yung family natin. Pero guys, unahin nyo yung sarili nyo bago maging huli ang lahat. At wag po kayo makakalimot manalangin lagi. Hingin sa Panginoon kung ano yung mga bagay na hindi ninyo nauunawaan. Ano yung mga bagay na dapat gawin bago magsimula ang trabaho, paggising sa umaga, bago matulog. Hingin natin ang guidance sa Kanya. Siya lang ang makapagbibigay sa atin noon. Wala nang iba. At siya rin lang ang may karapatang bumawi ng buhay natin. Kaya siya din ang may karapatan kung pagagalingin ka o hindi. Sa kanya manggagaling ang pagpapasya. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa, guys. Ang Panginoon ay sobrang mapagmahal. Ang pag-ibig ng Diyos ay talagang grabe. Huwag po kayong magsawa na kausapin siya, pakiusapan siya. Sabihin nyo na lahat sa Kanya nang kayong dalawa lang. Wala kung saan pa man, kahit saan kayo nandoon. Kahit nandiyan ka sa puno ng kahoy, kahit nandiyan ka sa garden mo, o kaya kung nandiyan anumang ginagawa mo, kausapin mo siya. Nandiyan lang siya sa likod mo. Nagbabantay, nakikinig sa'yo. Isang salita mo lang in Jesus' name, maririnig ka niya, guys. Hindi niya ako pinabayaan. Lahat ng hiningi ko sa Kanya, binigay niya. At ngayon, ito po ako. Sobrang napaka-saya ko, guys. Nakilala ko siya, naging malapit ako sa Kanya. At ito po ako, magaling na po ako ngayon. Although cancer is cancer po. Kaya nag-iingat din po ako ng sarili ko, lalo na sa mga pagkain ko. Marami pong pwede nating gawing gamot sa paligid natin. Tingnan lang po natin dyan sa paligid natin. Marami dyan mga pwede nating kainin. Mga prutas sa paligid. Hanapin nyo lang po, guys. Salamat po.